Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, maayong buntag. Madayong nga buntag sa kaninyong tanan. Kahit iba't iba ang paraan natin sa pagbabatian sa kahalagahan ng lagay ng panahon, tayong lahat ay nagkakaintindihan. Kaya naman gawin ang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ang pagtutok sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Kasama nyo ngayong Martes, May 21, 2013. Sa puntong ito po, para ibigay na sa atin ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa, makakasama natin si Ms. Glyza Escolar na weather forecaster. Dito po yan sa Pag-asa. Good morning, Ms. Glyza Escolar. Good morning sa iyo, Amor, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Ms. Escolar, kung mapapansin po natin, talagang wala pa po masyadong pagbabago dito sa ating lagay ng panahon itong mga nakaraang araw dahil po patuloy pa rin pong naging maulan sa Northern Luzon at sa Southern Mindanao dahil po ito sa tail end of a cold front at maging sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. So sa araw na ito po ba, ano po ba nga inaasahang pagbabago o improvement ng ating mga kababayan ngayong araw na ito ng Martes? Sa ngayon ay wala na tayong diffuse tail end of a cold front, kaya hindi na siya nakaka-apekto sa anumang bahagi ng bansa. Ang dominant weather system na lang natin ngayon ay yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto sa Southern Mindanao. Dahil dito ay asahan yung mahina hanggang sa tamtamang pag-ulan dito sa Zamboanga Peninsula, kasama na rin yung lalawigan ng Sarangani at yung Davao del Sur. Samantala, ang natitirang bahagi ng bansa ay mananatiling maaliwalas ang panahon, ngunit asahan po yung mga pulupulong pag-ulan dito po sa kanlurang bahagi, lalo na sa dakong hapon o gabi. Okay, ayan. Good news yan para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Hilagang Luzon. Dahil makakahinga na po sila ng maluwag dyan dahil hindi na masyadong magiging maulan ang kanilang panahon ngayong araw. At ito, follow-up question lang po, no, dahil Ms. Escolar, 10 days na lamang po ay magtatapos sa ang ating buwan ng Mayo. Meron pa po ba tayong inaasahang low pressure area o bagyo na maaring mabuo pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility within this period? Base na rin sa ating analysis gamit yung ating mga weather forecasting tools, ay wala pa naman tayong inaasahan na maaring mabuong low pressure area o sama ng panahon ngayong buwan ng Mayo. Okay, Ms. Escolar, ito naman po kung babalikan po natin nung mga nakaraang buwan, habang papalapit po ang ating tag-init na panahon, unti-unti na rin po nating napapansin itong pag-aga ng oras ng ating sunrise. At napansin ko rin po ito, no, na nung mga early days ng April, medyo late pa po ang pag-aga nitong sunrise. Yan po ay umabot pa ng 5:39 a.m. At ngayon po naman na May na, no, umaabot na po ito ng hanggang 5:27 a.m. So paaga po talaga ng pag-aga itong ating sunrise. At ayon nga po sa paliwanag ng Pag-asa, kapag po nagbabago ang season, katulad po noong tag-init na panahon, medyo naging mahaba po. Mas mahaba po itong daytime kesa po sa ating nighttime. Ngayon naman po na tayo ay papalapit naman na sa tag-ulang panahon. Ano ba yung mga pagbabagong inaasahan natin? Meron po ba pagbabago ulit dito sa oras ng ating sunrise? Based naman sa ating start ng sunrise natin during the rainy season, tama ka, Amor, may pagbabago nga. Mas late na ngayon o pa-late o pahuli, halimbawa 5:23, usog na siya ng pausog doon sa 6 o'clock ng umaga yung ating sunrise. Pero doon naman sa haba ng daytime ay ganun pa rin, during rainy season ay mas mahaba pa rin ang ating daytime. Okay, so ayan, bagong kaalaman na naman yan para sa ating mga kababayan dahil ito palang rainy season, kapag ganitong season na ay mas late na pong sumisikat ang araw kesa noong ngayong tag-init na maaga pa po ang sunrise. So ayan, may pagkakaiba at may relation pala itong ating season dito sa pagsikat ng ating araw. At follow-up question lang po ulit, Ms. Glyza Escolar, paano po ba nakakalculate ng Pag-asa ang oras ng pagsikat ng araw at ang paglubog nito? Ang ating mga kasamahan sa Astronomical Observatory, may ginagamit silang equation dyan para makompute nila kung ano yung start ng sunrise at yun nga yung sunset. Pero yung factors na nakaka-apekto dito ay meron tayong tinatawag na axis tilt o yung hilig o yung
halimbawa, yung ano naman, yung ating Earth ay hindi naman siya diretsong nakaganon. Nakatilt siya ng 23.5 degrees Celsius, 23.5 degrees. So, ang isa pang factor ay yung Earth's rotation or revolution. So, yung rotation yung 24 hours na ikot niya, at saka yung revolution niya ay yung pag-move niya sa orbit ng Sun. Tapos, isa pang factor ay yung latitude, yung time ng sunrise ay nakadepende sa latitude ay kung saan ka nakatira. Okay, ayan, maraming salamat po, Miss Gaiza Escolar, sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre po sa mga bagong kaalaman na naman para sa ating mga kababayan. Maraming salamat din sa iyo, Amor, at sa ating mga kababayan, ngayon pong palapit na po ang tag-ulan, ay kung pwede po ay bumili na sila ng payong o anumang pwedeng pananggalang sa ulan. Okay, ayan po mga kababayan, natunghayan natin si Miss Gaiza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon naman po, dumako na tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman ito 6:18 p.m. Ang moonrise po natin ay 2:29 p.m., moonset 1:53 a.m., illumination 78%. Para naman sa ating face of the moon, magkakaroon na po tayo ng full moon sa darating na May 25, 2013 sa ganap po na 12:25 p.m. Para naman sa ating high tide along Manila Bay, ito po ay courtesy of Namria. Yan po ay 7:29 a.m., yan po ay 0.72 meters. At ang low tide naman po ay 12:18 a.m., yan naman po ay 0.19 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.